10 kamangha-manghang real-life superpowers. Kapag sinabi nating superpowers, kadalasan ang pumapasok sa isip natin ay ang mga extraordinary abilities ng mga paborito nating superhero, tulad ng superhuman strength, invisibility, or mind control. Ngunit alam nyo ba na may mga tao dito sa mundo ang nagtataglay ng mga superpowers na parang galing sa comic book? Kaya naman sa video na ito, kikilalanin natin ang 10 tao na may nakakamanghang kakayahan o superpowers na hindi mo aakalaing totoo pala. Ang mga kakayahang ito ay resulta ng matinding training, rare genetic conditions, o minsan ay simpleng biological phenomena. Kaya naman tara, simulan na natin. Number 1, Miroslav Magola. Si Miroslav Magola ay isang kilalang tao sa buong mundo dahil sa kanyang tinaguriang superpower na umano'y kakayahang manipulahin ang mga metal na bagay na gamit lamang ang kanyang isip. Tinawag siyang Magnetic Man dahil kaya niyang magpakita ng mga feats kung saan ang mga metal objects tulad ng kutsara, mga lata at iba pang bagay na gawa sa bakal ay nananatili sa kanyang katawan nang hindi niya hinahawakan na para bang may magnet ang kanyang katawan. Ayon kay Magola, ang kanyang kakayahan ay resulta ng mental energy na ginagamit niya upang maka-attract ng mga metal objects at matagal na niyang pinagyayaman ang kanyang mind control sa pamamagitan ng meditation at focus exercises. Sa kanyang personal na buhay, si Miroslav ay ipinanganak sa Poland at lumaki na may malalim na interes sa science at paranormal phenomena. Sa kanyang pagkabata, napansin niya na may kakaiba siyang koneksyon sa mga metal na bagay. Habang lumalaki, sinimulan niyang pag-aralan ang iba't ibang spiritual practices at mga prinsipal ng quantum physics na, ayon sa kanya, ay nakatulong upang higit niyang mapaunlad ang kanyang kakayahan sa pagmanipula ng mga metal. Sa kanyang pag-aaral, natutunan niyang kontrolin ang energy sa kanyang katawan at isipan upang makaakit ng metal objects na kalaunan ay naging bahagi ng kanyang pagkakakilanlan. Gayunpaman, hindi iniisip ni Magola na siya ay may superpower dahil para sa kanya, ang kanyang kakayahan ay isang pagsasanay ng mind over matter at ito ay nais niyang ipakita bilang isang posibleng potensyal ng bawat tao kung aaralin at pagtitibayin ng mental focus. Samantala, ang kanyang hanapbuhay ay ang pagpapakita ng kanyang abilities sa iba't ibang palabas at eksibisyon sa buong mundo, kung saan nagpapakita siya ng live demonstrations. Dahil dito, nakakuha siya ng atensyon mula sa media at mga sayantipiko at siya mismo ay nagpahayag ng interes sa pakikipag-collaborate sa mga eksperto upang mas maunawaan ang mekanismo sa likod ng kanyang kapangyarihan. Sa kabila ng mga criticisms, nananatili si Magola sa kanyang advocacy na ipakita na ang mind control at mental focus ay maaring magbukas ng mga kakayahang higit pa sa normal. Number 2, Liam Hoekstra. Si Liam Hoekstra ay isang kilalang superhuman mula sa Michigan, USA dahil sa kanyang kakaibang lakas at maskuladong katawan mula pa sa murang edad. Siya ay ipinanganak na may bihirang genetic condition na tinatawag na myostatin-related muscle hypertrophy, na isang kondisyon kung saan ang katawan ay natural na may mas mababang antas ng myostatin. Ang myostatin ay isang protein na nagpapabagal sa paglago ng kalamnan upang maiwasan ang sobrang muscle growth. Sa kaso ni Liam, dahil sa kakulangan ng protein na ito, mabilis at natural na nagde-develop ang kanyang mga muscles na nagbibigay sa kanya ng pambihirang lakas at endurance na hindi karaniwan para sa kanyang edad. Si Liam ay nagsimulang magpakita ng mga palatandaan ng kanyang superpower noong siya ay toddler pa lamang. Sa edad na 6 months, nagagawa na niyang tumayo at maglakad, at sa edad na 1-year-old, kayang-kaya niyang magbuhat ng mga bagay na kadalasang mas mabigat kaysa sa normal na kaya ng isang bata. Dahil sa kanyang kondisyon, siya ay may natural na mataas na muscle mass at mababang body fat na nakakatulong sa kanya na makagawa ng mga physical feats tulad ng pag-angat ng mabibigat na bagay at mga advanced athletic movements na hindi kayang gawin ng ibang bata. Ang kanyang mga magulang ay nabigla ngunit natutunang suportahan siya sa pamamagitan ng mga espesyal na programa upang masiguro na siya ay magiging malusog at ligtas. Sa kabila ng kanyang kapansin-pansing kakayahan, si Liam ay namumuhay ng normal at sinusubukan ng kanyang pamilya na panatilihin siyang humble sa kanyang paglaki. Sa kanilang pananaw, ang kanyang kondisyon ay isang biyaya ngunit sinisigurado nilang hindi ito ang magiging sentro ng kanyang buhay. Samantala, lumalaki si Liam na mahilig sa sports at iba pang physical activities, ngunit hindi niya pinipilit na maging isang atleta.
Ayon sa mga eksperto, ang kondisyon ni Liam ay napakabihira at hindi nagdadala ng mga negative health effects, kaya't masaya ang kanyang pamilya na hayaan siyang mag-explore ng kanyang lakas sa tamang paraan. Ang kwento ni Liam ay nagbigay inspirasyon sa maraming tao na nagpapakita na ang genetic diversity ng tao ay maaring magdulot ng pambihirang kakayahan. Number 3. Scott Flansburgh. Si Scott Flansburgh, na kilala bilang The Human Calculator, ay isang sikat na individual dahil sa kanyang pambihirang kakayahan sa mental math na tila isang superpower. Sa pamamagitan ng kanyang natatanging ability, nagagawa ni Scott na mag-solve ng mga complicated equations gamit lamang ang kanyang isip ng mabilis at tama nang hindi gumagamit ng calculator o anumang tulong. Kahit na mula sa murang edad, ipinakita na niya ang mga senyales ng kanyang talino sa numero at sa edad na 9, natuklasan niya na kaya niyang magsagawa ng mga mathematical operations na mas mabilis kaysa sa kanyang mga kaklase at maging sa mga guro. Sa kanyang paglaki, patuloy niyang pinagyaman ang kanyang talento na naging daan upang makilala siya sa buong mundo at maituring na may superpower sa larangan ng math. Samantala siya ay ipinanganak at lumaki sa Herkimer, New York, si Scott ay nakapag-develop ng interes sa pagbilang ng numero sa napakaagang edad. Sa kanyang mga pagtatanghal at mga interview, madalas niyang ipinaliwanag na iniisip niya ang mga numero sa iba't ibang paraan kumpara sa karamihan ng tao at may natutunan siyang pamamaraan na nagpapadali sa pag-compute ng mga numbers ng mabilis sa isip. Ayon sa ilang pag-aaral, maaaring may kinalaman ng neuroscience sa kanyang kakayahan kung saan ang kanyang utak ay natural na nakatune para sa pag-analyze at pag-compute ng numbers sa mas epektibong paraan. Bilang isang human calculator, si Scott ay naging inspirasyon sa maraming tao at sinimulang maglakbay sa iba't ibang panig ng mundo upang magturo ng math techniques. Itinaguyod niya ang math education sa masaya at mas madaling paraan, partikular para sa mga kabataan, sa pamamagitan ng kanyang mga workshop, seminars, at pati na rin sa mga programa sa telebisyon. Si Scott ay nagsusulat din ng mga libro tungkol sa math upang ipromote ang konsepto na ang math ay hindi dapat nakakatakot kundi isang kasanayan na kayang paghusayan ng lahat. Sa kabila ng kanyang kakaibang talento, nananatili siyang mapagkumbaba at patuloy na ginagamit ang kanyang kagalingan sa math upang makatulong at magbigay inspirasyon sa iba na mahalin at yakapin ang pag-aaral ng numero. Ang kanyang abilidad ay hindi lamang nagbigay sa kanya ng pagkilala, kundi gumawa rin siya ng isang misyon na gawing mas accessible ang math para sa lahat. Number 4. Stig Severinsen. Si Stig Severinsen, na kilala bilang The Man Who Doesn't Breathe, ay isang Danish freediver at world record holder na nagtataglay ng pambihirang kakayahan sa paghinga at pagkontrol ng kanyang katawan sa ilalim ng tubig. Si Stig ay may kakayahang huminga ng napakatagal at kaya niya rin na hindi huminga ng matagal na lampas sa karaniwang kapasidad ng isang tao. At umabot ang kanyang record na mahigit sa 22 minutes sa ilalim ng tubig na walang anumang tulong o air supply. Ang kanyang superpower ay bunga ng advanced na breathing techniques at meditation na matiyagan niyang pinagyaman sa maraming taon na nagpapahintulot sa kanya na magtagal sa mga kondisyon kung saan halos imposible para sa isang normal na tao na magtagal. Samantala, siya ay ipinanganak sa Aalborg, Denmark. Si Stig ay lumaki na mahilig sa sports at water activities. Meron siyang doctorate sa biology at dahil sa kanyang kaalaman sa human physiology, mas naiintindihan niya ang kanyang katawan at paano ito manipulahin. Nag-aral siya ng yoga at pranayama o breath control techniques na ginagamit niya upang mapabagal ang kanyang metabolism at i-relax ang kanyang buong katawan habang nasa ilalim ng tubig. Ayon kay Stig, ang kanyang kakayahan ay hindi lamang tungkol sa physical training, kundi pati na rin sa mental discipline, kung saan tinutulungan siya ng kanyang utak na manatiling kalmado at maayos kahit nasa stressful na sitwasyon. Samantala, nabubuhay si Stig na may misyon na ibahagi ang kanyang kaalaman sa breathing techniques sa mas marami pang tao. Itinatag niya ang Breatheology na isang programa at komunidad na nagtuturo sa mga tao kung paano i-optimize ang kanilang paghinga upang mas mapabuti ang kalusugan, magtagumpay sa sports at harapin ang stress sa ilalim ng tubig ng mas epektibo. Si Stig ay nagtatravel sa iba't ibang bansa upang magbigay ng workshops at training sessions at layunin niyang ipakita na ang bawat isa ay may kakayahang mag-improve sa pamamagitan ng tamang paghinga at focus. Sa kabila ng kanyang pambihirang abilidad, nananatili siyang mapagpakumbaba at inspirasyon sa mga tao sa buong mundo.
na nagpapakita na ang disiplina at kaalaman ay maaaring magbukas ng mga kakayahan na lampas sa normal na kapasidad ng katawan ng tao. Number 5. John Ferraro. Si John Ferraro, na mas kilala bilang si Unbreakable Bones, ay isang tao na may pambihirang kakayahan sa tibay ng kanyang katawan. Kilala siya sa kanyang kakayahang makayanan ng malalakas na impact at mabibigat na pagkakabangga ng hindi nababalian ng mga buto. Ito ang kapangyarihang ikinaiba ni Ferraro sa karamihan, kaya nga't minsan siyang tinawag na The Hammerhead dahil kayang-kaya niyang pumukpok ng matitigas na bagay gamit lang ang kanyang ulo. Sa katunayan, siya ay nagkaroon ng mga world records para sa kanyang kakayahang mabasag ang mga konkretong bagay, kagaya ng bricks at wood, gamit lamang ang lakas ng kanyang katawan at lalo na ang tibay ng kanyang bungo. Mula pagkabata, napansin na ng pamilya ni Ferraro ang kanyang lakas dahil sa kanyang tibay at hindi siya madaling nasasaktan, lalo na sa mga sitwasyong karaniwang nauuwi sa injury. Sa mga pag-aaral at eksaminasyon sa kanya, napag-alamang may hindi pangkaraniwang tibay ang mga buto ni Ferraro, bagay na hindi pa rin ganap na naiintindihan ng siyensya. Subalit dahil sa genetic mutation o biological contrast, tila mas malakas at mas makapal ang kanyang buto kaysa sa ordinaryong tao, dahilan kung bakit siya nagkaroon ng superhuman na katangian. Sa kasalukuyan, si Ferraro ay nabubuhay bilang isang entertainer at Guinness World Record holder. Ginagamit niya ang kanyang talento upang magbigay aliw sa mga tao at magpakita ng kanyang kakaibang lakas. Sa kabila ng kanyang kakaibang katangian, normal pa rin ang kanyang pamumuhay at hindi siya nakakaranas ng anumang seryosong medical complications, ngunit patuloy pa rin ang mga medical na pag-aaral sa kanya upang mas maintindihan ang misteryo sa likod ng kanyang superhuman ability. Number 6. Jill Price. Si Jill Price ay isang Amerikanong babae na may bihirang kakayahan na tinatawag na hyperthymesia o ang pagkakaroon ng super memory. Si Price ay may kakayahang maalala ang halos bawat araw ng kanyang buhay ng eksakto, mula sa pinakamaliit na detalye ng mga pangyayari hanggang sa mga eksaktong araw. Para kay Price, ang kanyang alaala ay tila isang mental video recorder na kayang balikan ang lahat ng eksena sa kanyang nakaraan. Dahil sa hyperthymesia, hindi niya lamang basta natatandaan ang mga malalaking pangyayari, kundi pati na rin ang mga simpleng detalye sa araw-araw. Kaya niyang sabihin ng eksaktong petsa ng anumang pangyayari sa kanyang buhay, kahit gaano pa ito kaliit. Samantala, ipinanganak si Price noong 1965 at unang napansin ang kanyang hindi pangkaraniwang memorya nung siya ay nasa kalagitnaan ng kanyang 30s. Dahil sa labis ng pagkakaiba ng kanyang kakayahan sa iba, nakilala siya ng mga neuroscientists at nagsimulang magtulungan ng mga eksperto upang mas mapag-aralan ang kanyang pambihirang memorya. Naniniwala ang mga eksperto na ang hyperthymesia ni Price ay resulta ng isang biological na kondisyon na nagdudulot ng abnormally active na temporal lobe at amygdala na mga parte ng utak na may kinalaman sa memorya at emosyon. Sa madaling salita, ang parteng ito ng kanyang utak ay mas aktibo kumpara sa normal na tao, dahilan kaya't kaya niyang mag-store at mag-retrieve ng mga alaala ng napakadetalyado. Bagaman tila isang superpower ang kanyang kakayahan, hindi laging madali para kay Price ang mabuhay na may hyperthymesia. Sa bawat sandali para siyang nabubuhay sa nakaraan dahil hindi niya maiwasang maalala ang mga emosyonal na aspeto ng kanyang mga alaala na minsan ay nagdudulot ng stress at mental exhaustion. Sa kabila ng hirap, si Price ay nakapagbahagi ng kanyang karanasan sa publiko at isinulat pa ang isang memoir upang ipaliwanag ang kanyang kakaibang karanasan. Number 7. Tori Allen. Si Tori Allen na tinaguriang Monkey Girl ay kilala sa kanyang pambihirang kagalingan sa pag-akyat at agility na para bang katulad ng sa isang unggoy. Si Tori ay naging inspirasyon at simbolo ng lakas at kakayahan sa larangan ng rock climbing dahil sa kanyang kakaibang kasanayan na kung saan siya ay mabilis at natural na nakakaakyat sa mga matataas at mahihirap na rock formations. Sa edad na 12 lamang, si Tori ay nakilala bilang isang pambihirang batang climber matapos niyang manalo sa mga prestihiyosong climbing competitions at lumikha ng kasaysayan bilang pinakabatang climber na nanalo sa pambansang kompetisyon sa Amerika. Samantala, ang mga natatanging abilidad ni Tori ay nagmula sa kanyang kakaibang background at aktibong kabataan. Ipinanganak at lumaki siya sa Afrika kung saan nakasama niya ang mga lokal na batang mahilig umakyat sa puno at natutunan niya ang mga likas na kasanayan sa agility at coordination.
Ang karanasang ito ay ang naghubog sa kanyang katawan upang maging mas malakas at flexible na kalaunan ay naging natural niyang kakayahan upang makakilos ng magaan at mabilis sa rock climbing. Ang kanyang kakayahan ay isang kombinasyon ng likas na talento, maagang pagsasanay at dedikasyon sa sport na nagpalakas sa kanyang mga kalamnan, grip at balanse na kailangan sa ganitong klaseng pisikal na aktibidad. Sa kabila ng kanyang superpower, si Tori ay namumuhay ng normal at naging inspirasyon sa mga kabataan na gustong sumabak sa rock climbing at outdoor sports. Siya ay patuloy na nagbibigay ng inspirasyon sa maraming tao sa pamamagitan ng kanyang dedikasyon sa sport. At aktibo siyang sumusuporta sa mga organisasyon na naghihikayat sa mga kabataan na subukan ang adventure sports. Sa kasalukuyan, si Tori ay nagtuturo at nagiging mentor sa mga batang climber na kung saan ipinapasa niya ang kanyang kaalaman at passion sa susunod na henerasyon. Number 8, Daniel Tammet. Si Daniel Tammet ay isang British na kilala bilang isang savant at may pambihirang kakayahan sa mathematics, memory at language acquisition. Si Tammet ay may Asperger's syndrome at synesthesia na isang kondisyon kung saan ang mga numero at kanyang sinasabi ay may katumbas na kulay, hugis at texture sa kanyang isipan. Dahil dito mayroon siyang hindi pangkaraniwang kakayahan na mabilis na mag-compute ng complex mathematical problems at mag-memorize ng napakahabang sequences. Isa sa mga pinakasikat niyang nagawa ay ang pag-recite ng pi hanggang sa 22,514 decimal places nang walang pagkakamali na isang feat na tumagal ng mahigit 5 oras. Samantala, siya ay ipinanganak noong 1979. Si Tammet ay nakaranas ng ilang challenges sa kanyang pagkabata, kabilang ang mga seizures na pinaniniwala ang may kinalaman sa kanyang neurological condition. Ang kanyang synesthesia ay nagbibigay sa kanya ng kakaibang paraan ng pagtingin sa mundo dahil ang bawat numero mula 1 hanggang 10,000 ay may unique na visual representation sa kanyang isipan tulad ng mga anyo at kulay. Ito ang dahilan kaya't nagiging madali para sa kanya ang mga complex mathematical computations at pattern recognition na parang intuitive na proseso sa halip na memorization lamang. Ang ganitong paraan ng pagpoproseso ng impormasyon ay nagbibigay kay Tammet ng superpower na hindi madaling nauunawaan ng ordinaryong tao. Samantala, sa kanyang pang-araw-araw na buhay, ginagamit ni Tammet ang kanyang mga kakayahan upang magbigay inspirasyon at magturo sa ibang tao. Nagsulat siya ng mga libro tungkol sa kanyang karanasan, kabilang ang sikat na memoir na Born on a Blue Day, kung saan ibinahagi niya ang kanyang buhay at pananaw bilang isang taong may kakaibang kakayahan sa memorya at pag-compute. Sa kabila ng kanyang mga abilidad, siya ay namumuhay ng simple at kasalukuyang aktibo sa pagtuturo at pagsusulat. Sa ganitong paraan, ginagamit niya ang kanyang superpower hindi lamang para sa sarili kundi para rin sa pagpapalaganap ng kamalayan sa mga neurological differences at pagpapalawak ng pag-unawa sa autism at synesthesia. Number 9, Dean Karnazes. Si Dean Karnazes ay isang kilalang ultramarathon runner na tinaguriang may superhuman endurance dahil sa kanyang kakayahang tumakbo ng napakahabang distansya nang hindi kinakailangan ng pahinga at hindi siya mabilis na mapagod. Si Karnazes ay nakilala sa kanyang kakaibang kakayahan sa ultra-endurance sports at ilan sa kanyang pinakakamangha-manghang nagawa ay ang pagtakbo ng 350 miles nang walang tigil sa loob ng 80 hours. At ang isa pa ay ang pagsali niya sa 50 marathons in 50 states in 50 days challenge na matagumpay niyang natapos. Dahil dito siya ay naging simbolo ng pisikal na lakas at tibay at nakapagbigay inspirasyon sa libu-libong runners at atleta sa buong mundo. Bukod rito, si Karnazes ay ipinanganak noong 1962 at nagsimulang magpakita ng interes sa pagtakbo noong bata pa lamang siya. Ngunit iniwan niya ang sport ng tumungtong ng high school. Ngunit noong 30th birthday niya, muling nabuhay ang kanyang passion sa pagtakbo nang bigla siyang tumakbo ng napakalayong distansya matapos ang araw ng kanyang pagdiriwang na siyang nagbalik sa kanya sa sport at ito ang nagsilbing simula ng kanyang kakaibang paglalakbay sa ultramarathon running. Ang kanyang superpower na endurance ay pinaniniwala ang resulta ng kanyang likas na physiological adaptation na kung saan ang kanyang katawan ay may kakayahang mas epektibong mag-process ng lactic acid na nagdudulot ng muscle fatigue sa ibang tao. Dahil dito nakakatakbo siya ng walang nararamdamang pagod o pananakit ng kalamnan na tipikal o common na maramdaman ng normal na tao sa ganitong uri ng physical activity. Sa kasalukuyan, si Karnazes ay isang aktibong atleta, manunulat at motivational speaker.
Siya ay nagsusulat ng mga libro tungkol sa kanyang karanasan sa running at endurance sports, kung saan ibinabahagi niya ang kanyang mga teknik at diskarte sa pag-abot ng physical and mental stamina. Gayun din, patuloy niyang ginagamit ang kanyang superpower hindi lamang para sa sarili kundi para rin magbigay inspirasyon sa iba na magtagumpay sa kanilang sariling mga layunin, gaano man kahirap. Number 10, Stephen Wiltshire. Si Stephen Wiltshire ay isang British artist na kilala sa kanyang pambihirang photographic memory, lalo na sa pagdodrawing ng detalyadong tanawin ng mga cities matapos itong masilip ng isang beses lamang. Ang kanyang kakayahan ay itinuturing na isang uri ng superpower dahil nagagawa niyang mag-recreate ng mga eksaktong detalye gaya ng mga gusali, kalsada at kahit ang mga bintana sa mataas na antas ng precision at accuracy na parang litrato. Isa sa kanyang pinakasikat na nagawa ay ang pagguhit ng isang panoramic view ng New York City matapos lamang sumakay sa isang 20-minute helicopter tour. Sa pamamagitan ng kanyang kamangha-manghang photographic memory, kaya niyang idetalye ang eksaktong itsura ng mga istruktura at tanawin kahit gaano pa ito kalaki at kakomplikado. Samantala, si Stephen ay ipinanganak noong 1974 sa London at nung siya ay 3 taong gulang pa lamang, siya ay na-diagnose ng autism at walang kakayahang magsalita. Subalit natuklasan ng kanyang mga guro at pamilya ang kanyang talento sa pagguhit nang magsimula siyang magpakita ng kahusayan sa art. Sa edad na 5 taon, nakakapag-drawing na siya ng mga detalyadong sketches ng mga building, views at iba't ibang arkitektura. Dahil sa kanyang photographic memory, ang kakayahan niya sa art ay lalo pang humusay at ngayon ay kinikilala siya bilang the human camera. Samantala, ang kondisyon ni Stephen ay tinatawag na savant syndrome na nagdudulot sa ilang taong may autism ng kakaibang kakayahan sa partikular na larangan. Naniniwala ang mga neuroscientists na ang kanyang photographic memory ay resulta ng hindi pangkaraniwang brain structure at heightened focus na nagbibigay sa kanya ng likas na kakayahan sa visual recall. Sa kasalukuyan, si Stephen ay nagpapatuloy sa kanyang paglikha ng art at mayroon siyang sariling gallery sa London kung saan ibinabahagi niya ang kanyang mga obra. Sa kabila ng kanyang mga kakayahan, si Stephen ay nananatiling mapagpakumbaba at nakatuon ng buhay sa sining na nagiging inspirasyon para sa mga taong may espesyal na pangangailangan at sa mundo ng art.